Malaking usapin ang sakit. Maraming tao ang naghihirap at sa karanasan ko, karamihan ay naghihirap ng walang saysay. Ang sakit ay ibang-iba kaysa sa iniisip ng karamihan tungkol dito. At iyan ang unawain natin ngayon sa video na ito. Pagkatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng ibang pananaw tungkol sa sakit kaysa dati at mawawala ang maraming takot. Magsimula tayo sa unang paksa, ang pinakamahalagang paksa sa lahat. Madalas na iniugnay ang sakit sa isang pinsala o pagkasira. Kaya kapag sumasakit ang likod, iniisip agad na baka ito ay isang herniated disc o kaya ay disc bulge, spinal canal stenosis. Kapag sumasakit ang kasukasuan, lalo na ang tuhod at balakang, agad na iniisip na baka osteoarthritis ang dahilan nito. At syempre, nakakatakot yon dahil baka kailanganin ng operasyon balang araw at kailangang palitan ng artipisyal na kasukasuan at kung ano-ano pa. Pero gusto kitang pakalmahin, hindi laging totoo na kapag may sakit, may sira na agad. May hangganan kasi doon. Madalas, hindi magkatugma yun. Kaya ko rin ipaliwanag sa'yo kung bakit. Siguro naranasan mo na rin ito. Nagkaroon ka ng sakit sa tuhod, tapos pinatingnan mo, pero wala namang nakita. Wala talagang nakita. Walang arthrosis, walang meniscus na nasira, walang ligament na napinsala, pero masakit pa rin. At alam mo ba kung bakit? Maraming tao na natuklasan na may arthrosis sa tuhod o kahit sa balakang, pero wala silang nararamdamang sakit. Baka nagtataka ka at iniisip mong imposible yon. Pero ganun talaga, lalo na sa pananakit ng likod, mas matindi pa. Alam mo ba na tulad ng lahat ng pananakit ng likod, mahigit 90% depende sa pag-aaral, pero mahigit 90% ay may pananakit ng likod kahit walang natatagpuang dahilan? At ito mismo ang mga kaso sa laganap na pananakit ng likod. Oo, nakaramihan sa mga pananakit ay walang pinsala, walang injury. Walang pagbabago sa katawan na mukhang hindi nararapat, sapat na itong patunay para sa'yo. At sa sandaling hindi mo pa rin ito pinaniniwalaan, ang pinakamagandang pagsubok ay palaging subukan mo ito sa sarili mo. Titignan natin yan mamaya habang nagpapatuloy ang video. At mapapapansin mo, kahit ang sakit ko ay walang kinalaman sa kung anong bagay na maaring nasira sa katawan ko. Pero pag-uusapan pa natin yan mamaya. Ano ang sakit kung hindi ito galing sa pinsala, kung wala namang kailangan masira? Ang sakit na halos 40 taon na naming sinasabi ay isang babala. Isang alarma na nagsasabing huwag mo nang ituloy ang dati mong ginagawa. Sa huli, ang katawan natin ang nagsasalita pero walang nakakaintindi sa wika nito. Kaya kailangan mo munang maintindihan ang tunay na nangyayari sa loob ng katawan. Para mas maintindihan ito, may tinatawag tayong lawa ng sakit. Ito ay isang larawan na talagang mahusay na nagpapaliwanag kung paano nabubuo ang sakit. Tingnan mo, napakadali lang nito. Meron tayong ibabaw ng tubig dito at nandito naman ang pinakailalim ng lawa. At pagkatapos, sa lawa na ito, meron tayong mga bola na kasukasuan. Halimbawa, kunin natin ang bola ng tuhod Sa sandaling gumagana ng maayos ang ating tuhod, kapag maayos gumagana ang ating mga tuhod, ang mga kalamnan at mga fascia sa paligid, tama lang ang kanilang tensyon. Maayos ang mekanika ng tuhod, kaya lahat ay maayos. Parang perpektong tuhod, nasa ibaba ang bola dito. Ngayon, nakikita natin ang epektong ito sa bawat tao at ang mga bola ay kadalasang nasa loob ng katawan. Depende ito kung anong kasukasuan ang apektado o tinutukoy, kaya nagbabago ang posisyon ng mga bola. Umaakyat kasi ang mga iyon. Una, papunta muna dito, tapos mamaya papunta doon. Bakit umaakyat ang mga bulang ito sa lawa ng sakit na ito? Iyan ay larawan na nagpapakita na tumitindi ang mga tensyon sa paligid ng kasukasuan. Kaya nga, kapag ang bola ay nasa ibaba, maayos ang kasukasuan at tama ang paghila ng kalamnan at fascia. Kailangan mong isipin na tama lang ang paghila ng kalamnan at fascia. Halimbawa, sa siko, kapag humila ang mga kalamnan tulad ng nagpapatuwid ng braso, nagaganap ang galaw. Kapag humila ang mga kalamnan dito, nagkakaroon ng galaw. Ganito nabubuo ang bawat kasukasuan. Pareho ang pagkakabuo ng lahat ng kasukasuan sa katawan, malaki man o maliit.
At sa sandaling paulit-ulit nating iniyunat at ibinabaluktot ang braso, walang mangyayari. Ito rin ang dahilan kaya hindi kasing dalas sumakit ang siko kumpara sa balakang at tuhod. Dahil kapag may bitbit tayo, nakaunat ang braso. Kapag nagsusuklay tayo ng buhok, nakabaluktot ang braso, ibig sabihin gumagalaw ang kasukasuan. Dahil dito, kapag hinila ng mga kalamnan ang braso para iunat, kailangan magbigay ang kalamnan sa kabilang side. Habang umiikli ang mga ito rito, kailangang humaba ang mga nasa loob. Para mangyari ang lahat ng galaw na ito. At kabaliktaran naman, kapag umiikli ang mga ito dito, kailangan namang humaba ang mga nasa labas. Ibig sabihin, lahat ng mga kalamnan at mga fascia ay nananatiling may kakayahan sa kanilang tungkulin na magbago-bago ng haba ayon sa kinakailangan. Pero isipin mo, matagal mong nailagay ang braso mo sa ganitong posisyon. Minsan nangyayari ito tulad kapag nabali ang braso mo. Oo, kung may nabali ka, kailangan lagyan ng cast. At pagkatapos tanggalin ang gyps, madalas mangyari na sa kaunting galaw lang ng braso, sobrang sumasakit ang kasukasuan. Bakit ito sumasakit? Sanay ang katawan sa ginagawa ng mga kalamnan at fascia. Nagtetrain tayo 24 na oras araw-araw. Nagsasanay tayo ng pag-uunat, ibig sabihin humahaba at umiiksi. At kabaliktaran naman, umiiksi rito at humahaba roon sa ibaba. At kapag hindi na nagaganap ang ganitong training, may tendensya ang katawan na mag-adjust. Laging nakayon sa training stimulus na binibigay natin sa kanya. Kaya isipin mo, igalaw mo lang ang braso mo sa maliit na anggulo, hindi mula dito hanggang doon. Sanay na ang mga kalamnan dito, sa loob na bahagi na dito lang sila aktibo. At sa kabilang banda, yung mga kalamnan at mga fascia, hindi na sila makakabigay ng ganoon kalayo kasi hindi na nila kailangan gawin yon. Kailangan lang nilang magbigay hanggang doon, kaya lalong nahihirapan. Maraming umiikli at may mga proseso ng pag-ikli. Huwag mong isipin na may darating at puputulin ng isang kalamnan gamit ang kutsilyo para lang umikli ito. Hindi, lalong tumututol ang mga iyon na bumalik sa dati nilang haba. At kung iisipin mo na matagal mong hindi na itupi ng buo ang braso mo, at kapag humihila ito pabalik, para bang kapag iniigting mo ito rito sa itaas. Dapat lumiit ang anggulo pero may puwersang kumukontra kaya ang pressure na humihila sa magkabilang panig ay napupunta sa kasukasuan. At nagiging dahilan ito na ang mga tensyon nito ay lalong umaakyat pataas. Kaya practical na unti-unting umaakyat ang bola ng kasukasuan sa bawat pagkakataon. Lalong tumitindi ang tensyon sa mga kalamnan at mga fascia. Ginagawa ito ng katawan at kayang tiisin ng matagal, minsan umaabot pa ng 3 o 4 na dekada. Pero darating ang punto na sa isang kasukasuan, ang bola ay sobrang taas na, halos lumulutang na sa ibabaw ng tubig. At ito ay isang napakahalagang punto dahil dito nagsisimula ang sakit. Bakit na ba nagkakaroon ng sakit kapag umabot na sa isang tiyak na antas ng tensyon? Dahil ang katawan, ayon sa aming teorya at karanasan, ay sumusukat. Kailangan mong isipin na ang sakit ay hindi talaga nagmumula sa siko, o sa tuhod, o sa balakang. Laging galing utak ang sakit. Dito, lubos kaming sumasang-ayon sa makabagong pananaliksik tungkol sa sakit. Ang sakit ay nagmumula sa utak. At sa sandaling yon, kapag sa utak inihahambing ang lahat ng resulta ng pagsukat na galing sa napakaraming reseptor. Sa mga kalamnan, sa kasukasuan, sa mga litid, sa mga fascia. Diyan sinusukat ang mga tensyon, sinusukat ang mga galaw, sinusukat ang mga puwersa. At dapat mong isipin na lahat ng ito ay nagtitipon-tipon dito sa itaas, sa malaking sentro ng pagpoproseso. At kapag ang malaking sentro ng pagpoproseso na ito, ang utak, ay nagkalkula na ang tensyon ay sobrang lakas na ang kasukasuan ay mahigpit na nagkakadikit. Doon nagkakaroon ng arthrosis na hindi na kayang ayusin. Sa sandaling yon, kailangan magbabala ng katawan para mabuhay ng matagal. Kapag hindi na gumagana ang tuhod o balakang at di na makalakad, nalalagay sa panganib ang kaligtasan natin. Kaya ang katawan ay nagpapadala ng sakit para maiwasan ito. At ang sakit na ito, ang layunin lang ay pigilan kang gawin ang galaw na yon. Dahil sa madalas kong paglalagay ng tensyon sa isang kasukasuan, nagkakaroon ako ng arthrosis.
Pagdating naman sa likod na binubuo ng maraming magkakadikit na kasukasuan, maaaring magkaroon ng slip disc o iba pang pinsala at dapat itong maiwasan. At dahil dyan, tinawag namin ang sakit na ito na sakit na babala. O kaya naman ay mayroong babala ng sakit at ang ibig sabihin nito, sinasabi namin na may isang tiyak na punto at dito ito nangyayari kapag ang kasukasuan ay lumampas na sa hangganan na ito. At doon na-trigger ang sakit na babala na ito. Karamihan sa mga sakit ng katawan ay dahil sa mga sakit na babala na ito. Kailangan natin itong ayusin. Meron ding mga sakit na dulot ng pinsala. Halimbawa, may martilyo ako at gusto kong magpukpok. Kung mapukpok ko ang hilalaki ko, syempre masakit. Pero hindi yan ang sakit na tinutukoy natin. Tinutukoy natin ang mga sakit na nagpapahirap sa tao na bigla na lang lumalabas kahit walang dahilan. Oo, madalas pagkatapos lumipat ng bahay o magbuhat, nagsisimula ang sakit. Kadalasan, hindi alam ng mga tao ang pinagmulan nito. Oo, palala ng palala. Sa simula, kaunti lang pero lumalaki-launan. Ngayon, tingnan natin ang larawan. Dati, konti lang, pero unti-unting lumala. Naramdaman ko ang tensyon at halos sumagat sa sakit ang kasukasuan ko. Doon, bahagya ko itong naramdaman. Pagkatapos, mas pumasok pa at lalo ko itong naramdaman. At pagkatapos, na yon nagiging mas kapanapanabik, siguro may isang araw na talagang relax lang. Oo, isang magandang araw ng weekend halimbawa. Nag-enjoy ka sa weekend mo, nagbasa ka, nagpahinga ka. Ano ang ginagawa ng mga kalamnan mo? Nagre-relax din. At sa sandaling yon, bumaba ulit yon. Ibig sabihin, itong nakikita mo dito, itong takbo, ito yung sinasabi ng napakaraming tao. Grabe, kapag naiintindihan ko ito at pinakikinggan ko ang sarili ko, nararamdaman ko sa loob ko, ganito mismo ang pakiramdam. Ang pinakamahalagang bagay ay tanggapin mong realidad ito, hindi lang teora. Sa loob ng 40 taon, gumagana ito para sa milyon-milyong tao. Maniwala ka na ganito nga, na ang sakit ay isang alarma, isang babala. At ngayon tingnan mo, kung ang sakit ay isang alarma, ito ba ay mabuti o masama? Sa totoo lang, ang sakit ay kaibigan mo. Dahil nagbababala siya na may mali na mangyayari kung mapapatuloy ka pa. Para gawing malinaw ito gamit ang isang magandang halimbawa, meron kang smoke detector sa bahay mo, sa iyong apartment. Layunin nito ang magbabala ng paparating na sunog. Kapag na-activate ang smoke detector, tutunog ito ng matinis na nakakainis. Pero mabuti ba o masama ito? Mabuti ito dahil pinapaalala nitong may mali nangyayari. At sa sandaling tumunog ang smoke detector, ayaw mo naman itong patayin o sirain o pigilan na magpatuloy sa pagtunog. Sa halip, iniisip mo, bakit kaya siya tumunog? At pagkatapos, tinatanggal mo ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng signal. At maari mong ihalin tulad yon sa sakit mismo. Sa huli, ipinapakita ng sakit sa iyo na may sobrang tensyon dyan. Kapag sobrang tensyon, hindi rin epektibo ang gamot o operasyon. Sa ganitong sitwasyon, ang talagang nakakatulong lang ay maibalik sa normal ang pensyon. Pag-uusapan natin mamaya kung paano gagawin yon. Ibig sabihin, itong sobrang tensyon na maganda natin na ipakita dito, ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit. Karamihan sa mga sakit na nararanasan ng tao. At kanina, nabanggit ko na ito ng bahagya, pero magbibigay pa ako ng ilang halimbawa ngayon. Oo, kasi ang maraming tao ay nalilito talaga. Kapag may sumasakit, maaring pagkatapos ng 2 araw ay bumaba ang sakit, o kaya naman ay mas sumakit ulit. Ngayon, mag-isip ka ng lohikal. Kung arthrosis ang sanhi ng sakit mo, hindi ito posible dahil walang mga reseptor ng sakit ang kartilago. Pero manatili muna tayo sa ganitong pag-iisip, ha? Sige. Kung arthrosis ang sanhi ng sakit mo, hindi naman yan nagbabago oras-oras o sa loob ng 1 araw. Mananatili lang yan kung ano siya. Bakit kaya nagbabago ang sakit mo mula oras-oras? Marami ang nakakalamdam niyan. May mga araw na biglang gumagaan, tapos babalik na naman ang sakit. Hindi mo talaga maipaliwanag yon. Ganon din sa slip disc. Ang slip disc o yung umbok ng disc, nandyan yan sa isang tiyak na tindi. Bakit nagbabago pa ang sakit? Bakit minsan malala, minsan mahina ang pakiramdam? Pero kung pupunta ka sa paliwanag natin ng tensyon ng mga kalamnan at fascia ang responsable, nagiging ibang-ibang larawan at mas luhikal at mas madaling maintindihan.
Ibig sabihin nito, mayroong kabuuang proseso ng pag-ikli na ipinaliwanag ko kanina gamit ang siko. Pero sinabi natin, ganun din. Gawin muna natin ang likod para mas maintindihan mo ha. Nakaupo tayo buong araw at ang mga binti natin ay nasa posisyon na ito. Ang mga pangbaluktot ng balakang, mga kalamnan at mga fascia dito sa harap ay unti-unting umiikli. Ibig sabihin, hinihila nila papunta sa harap, habang humihila naman pabalik ang mga kalamnan sa likod. Saan napupunta ang hila? Sa mga disc sa gulugod, iyon napupunta. Ang sobrang tensyon ay nagdudulot ng pananakit ng likod. Doon mo maiintindihan, aha, nakaupo pala ako buong buhay ko. Nagsimula ako sa kindergarten, sunod-sunod na sa paaralan at desk. Alam mo kung gaano kadaming oras ang inuupo natin? Ito ang pagunlad na patuloy tumataas. Darating ang panahon na sasakit ang likod mo. Kung ito ang gagamitin nating halimbawa. Tama ito sa lahat ng kasukasuan, gaya ng sabi natin. At sa sandaling makarating na ang buong pagunlad na ito dito sa itaas, magkakaroon ka ng mga araw na walang sakit at may mga araw na babalik ang sakit. Bakit? Halimbawa, init. Maraming matatandang tao ang nakakaramdam na mas gumagaan ang pakiramdam nila kapag mainit. Gusto nilang lumipat sa Mallorca o sa ibang lugar sa Timog dahil mas komportable sila roon. Bakit sila mas komportable roon? Dahil sa init, kapag naligo ka sa mainit na bathtub, magiging komportable at relax ka. Pero pag malamig, naninigas ang katawan mo. Ganun din sa tag-init at taglamig. Lagi tuwing taglamig, kapag malamig na, doon lumalabas ang karamihan ng pananakit. Napapansin mo ba? Mayroong napakalalim na lohika sa likod niyan. Ibig sabihin, habang umuunlad, mas lalo pang tumitindi ang tensyon dyan. May pagbabago araw-araw, oras-oras at bawat segundo. Bumukas ang pinto, may pumasok at sumigaw. Nakaupo ka, nagulat at napansin mong masakit ang batok mo. Bakit? Dahil naninigas ang kalamnan sa ganitong sitwasyon, pati sa pagkain, isama na rin yan. Kapag na-detect ng katawan na may hindi ka magandang kinakain, tumataas ang pag-igting nito kumpara sa pagkain ng masustansya. Kapag naramdaman ng katawan na, ayos, inaalagaan ako ng kinakain ko. Oo, mas nakaka-relax siya. Pareho lang ang stress, kaya nga tinatawag natin itong sakit ng ulong dulot ng stress. Mapapansin mo, may connection talaga, pero hindi mo akalain na ganun pala kaimportante ang mga ito sa halos lahat ng sakit na nararamdaman mo sa katawan. Iyan ang katotohanan, ngunit kaunti pa lang ang nakakaalam. Tungkol sa pag-igting ng kalamnan at fascia, gaano sila kalakas humila at paano sila bumibigay. Iyan ang pangunahing sanhi ng nararamdaman mong sakit. Baka nagtatanong ka, ano naman ang tungkol sa mga talamak na sakit? Sa mga talamak na sakit, meron ding teorya tungkol sa tinatawag na pain memory o alaala ng sakit. Ayon sa teorya, dati may dahilan ang sakit, pero kalaunan ay namuhay na mag-isa ang sakit at nawala na ang orihinal na sanhi. Dahil matagal na itong naramdaman, parang nagpapatuloy pa rin ito sa utak kahit wala na ang dahilan. Alaala ng sakit. Paano nabuo ang teoryang ito? Napansin ng mga tao na ang mga tao nakaranas ng matinding sakit sa mahabang panahon ay nagkakaroon ng partikular na mga estruktura sa otak na naiiba sa mga taong walang nararanasang sakit. Kaya ipinanganak ang tinatawag na memorya ng sakit. At pagkatapos, ang dahilan ng sakit dahil wala namang ibang makita ay itong kinatawag na pagiging talamak ng sakit. Para sa akin, ito ay malaking at seryosong hindi pagkakaunawaan. Sigurado ako doon. Kapag napalaya mo ang mga taong matagal nang may pananakit mula sa kanilang sakit sa natural na paraan gaya ng ginagawa namin, at pagkatapos ng ilang buwan, pagkatapos ng 2 o 3 taon, kapag muling sinuri ang utak, makikita na bumalik na sa normal ang mga nagbago nitong estruktura. Kaya ang masasabi ko, pinagbaligtad nila ang sanhi at bunga. Napaka-logical, kapag may taong totoong naghihirap araw-gabi, marami akong kilalang pasyenteng ganyan ang naranasan. Pagkalipas ng 2 o 3 taon, kukuha ka ng larawan ng otak at makikitang may nagbago na. Dahil ang sakit ay nabubuo rin sa utak, kaya dapat talagang magbago ito. At sa sandaling mawala ang sakit, nagbabago ulit ang utak. Baka narinig mo na ang neuroplastisidad. Marami palang kayang magbago sa otak na dati ay inakalang imposible ilang dekada na ang nakalipas. Kaya ang talamak na sakit para sa amin sa Liebsche und Bracht ay pareho lang ng ibang mga sakit. At napakarami ko ng naging pasyente na talagang matagal nang may talamak na sakit. Umaabot ito ng hanggang 50 taon nagkaroon ako ng mga ganong kaso.
At nakakatuwa, mahirap paniwalaan, inaamin ko. Pero totoo, palaging may mga taong kasama, ito ay isang pagsasanay. Kaya naming mapalaya ang mga ganitong tao mula sa sakit sa loob lang ng ilang minuto. At bakit? Kaya kapag naintindihan mo ito ngayon, mas lalo pang gagaan ang pakiramdam mo na hindi ka basta-basta kayang talunin ng sakit. Dahil sa mga ganitong kaso, kapag ang bola ay matagal nang nasa loob ng saklaw ng sakit, sa sandaling mabawasan ang tensyon, agad na bumababa ulit ang bolang ito. Parang computer lang ito, sa madaling salita. Kung may mali kang programa at alam mo ang tamang key combination, kahit gaano katagal ang error na yon sa computer, mabilis itong gagana ulit ng maayos. Dahil hindi naman talaga ang hardware ng computer ang nagkaproblema. Dahil kahit sa mga ganitong kaso ng chronic na pananakit, hindi ang estruktura ang dahilan na kailangang baguhin sa loob ng mga linggo, buwan o taon, kundi ang programa ang kailangang baguhin. At ang programang nagdudulot dito ng pagtaas ng tensyon at ng bola ay maaring maapektuhan ng mabilis at sobrang epektibo. Sa Lipschambach Therapie at Lipschambach Übungen namin, pag-uusapan pa natin ito mamaya. Para maintindihan mo, kasi siguradong mapapaisip ka sa simula. Kapag sinabi ko, kahit pagkatapos ng 50 taon, na syempre ay isang matinding kaso, pero kahit pagkatapos ng 3 taon, pagkatapos ng 5 taon na talagang matagal na. Oo, palaging lumalabas ang resulta. Kapag nabawasan mo ang tensyon na ito at magagawa mo ito gamit ang Schambach, Liebschambach, kapag nabawasan mo ng husto ang tensyon na ito, na normalize, muli, ganon, para bumaba ang bola. Pagkatapos, nawawala ang sakit dahil hindi naman ito konektado sa pinsala na matagal dapat bago maghilom ulit. At sa halimbawang ito, malinaw din kung bakit ang mga sakit na maaring pansamantalang mawala dahil sa gamot o kahit sa operasyon na ginawa ay bumabalik pa rin. Laging bumabalik ang mga sakit na ito dahil palaging may babala ng sobrang tensyon. At kapag uminom ka ng gamot sa sakit, at ang gamot na ito ay kayang bawasan o tuluyang alisin ang sakit na babala, darating ang panahon na mawawala ang epekto ng gamot at babalik ulit ang sakit. At sa maraming operasyon, wala ring pinagkaiba at totoo rin ito, mabibigat na pahayag ito mula sa amin. Buo ang suporta ko rito dahil maraming operasyon ang ginagawa para sa sakit kung saan pagkatapos ay agad nababawasan o pansamantalang nawawala ang sakit ng tao. Ang epekto na ito ay hindi dahil sa mismong operasyon na may nabago, kundi dahil sa anesthesia na ibinigay at dahil sa mismong operasyon, nagbabago ang tensyon ng mga kalamnan at ng mga fascia. Oo, ang mga gamot na pampamanhid ay may kasamang mga pamparelax din, kaya bumababa ang lahat ng tensyon at pansamantalang nawawala ang sakit dahil dito. Noon ko ito napagtanto, mga 25 taon nang nakalipas, may isang doktor na Ruso na sumama sa akin sa training sa therapy ng pananakit, nagtayo ako ng pain clinic sa Liebschambach. Nang ipaliwanag ko ang modelo, sabi niya, alam ko na ang ginagawa ng mga kasama ko sa moral. Doon, nagtanong ang klase kung ano ang ginagawa ng mga kasamahan niya. At sabi niya, may mga lugar talaga sa Rusya na hindi maganda ang serbisyong medikal. At kapag may mga pasyente doon na sobrang hirap na hirap sa sakit, naranasan na nila na ilagay ang mga ito sa ilalim ng anesthesia at kapag nagising sila mula sa narkosis, nawawala ang sakit. Para sa ilang linggo, para sa ilang buwan. Sinabi niya na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganon. Dahil yon din ang paliwanag natin. Nakaugat ito sa tensyon ng mga kalamnan at fascia sa karamihan ng kaso. Ibig sabihin, sinasabi natin na ang mga sakit ay nagagamot sa ugat. Itong klase ng sakit, karamihan dito kapag ang tensyon ng mga kalamnan at fascia ay naibabalik sa normal at naireregula ng maayos. Ano naman ngayon ang kinalaman ng fascia dito? Dahil paulit-ulit ko nang sinasabi sa buong talumpati, fascia at mga kalamnan, paano ba sila konektado? Sa totoo lang, napakasimple lang nito. Noong simula ng aming teorya, hindi rin naman namin pinagkaiba dahil sa huli, ang fascia at ang mga kalamnan ay iisa lang talaga. Ang fascia ay bumabalot sa mga kalamnan. May tinatawag na pangkalahatang fascia na bumabalot sa mga kalamnan. Tapos ang mga kalamnan, ang mga hibla nito ay binabalutan din. At bawat hibla ay binabalutan at pagkatapos ay nagsasama-sama ang lahat ng mga hibla, lahat ng mga bahagi ng fascia sa dulo ng kalamnan papunta sa litid. Oo, ibig sabihin hindi talaga sila mapaghihiwalay pero syempre may kanya-kanyang tungkulin.
Dahil direkta itong nakokontrol ng mga utos ng utak para sa isang partikular na galaw na kailangang gawin. Yan ang mga kalamnan. Sila ang mga aktibong bahagi. At ang mga fascia ay mga pasibong bahagi pero pareho silang maaaring umikli. At sa huli, hindi rin naman mahalaga para sa paglitaw ng sakit kung kalamnan man o fascia ang dahilan. Dahil pareho silang bahagi nito, ang isa ay mas marami, ang isa ay mas kaunti o kabaliktaran. Ang kabuuang tensyon, ang sanhi ng problema at siyang naiulat bilang sakit. At pati na rin sa ating mga hakbang, sa huli ay naapektuhan natin sa pamamagitan ng mga matagal nang ginagamit na ehersisyo ang mga fascia ng sabay-sabay. At pagkatapos ay naroon na ang solusyon. Oo, ngayon pag-usapan natin ang ilang maling akala at mito. Halimbawa, kapag may sakit, madalas sinasabi na magpahinga na lang. Kung nabali ang braso mo ngayon o kung may nasugatan, oo, syempre kailangan talagang magpahinga. Depende kung anong klaseng pinsala yon. Pero sa prinsipyo, ang pagsasabi na kapag may sakit ay kumilos ka ng mas kaunti, magpahinga ka lang, ay maaring maging isang napakalaking pagkakamali. Sa loob ng mga dekada, alam nyo naman na nagturo ako ng sining ng pakikipaglaban ng matagal na panahon. Palagi akong may natatanggap na mga tanong kung saan may mga taong lumalapit at nagsasabing may nararamdaman akong sakit at sinabi ng doktor ko na mas mabuting wag munang gumalaw, lalo na wag munang mag-practice ng sining ng pakikipaglaban. Batay sa kwento ng mga pasyente, kapag tinanong nila kung pwede silang gumalaw kahit may sakit sa balikat o balakang, kadalasan ang sagot ay mas mabuting wag muna, lalo na kung may osteoarthritis. Kaya kapag may osteoarthritis, mas mabuti raw na wag nang gumalaw, na isa talagang malaking at nakamamatay na pagkakamali. Bukod pa sa sakit, pagdating sa osteoarthritis, ang osteoarthritis ay kung saan unti-unting nauubos ang cartilage sa kasukasuan, paliit ng paliit, o dahil nga ito ay napuputpod. Pag hindi ko na ginagalaw, nawawala ang nutrisyon ng cartilage. Paano nga ba nakakakuha ng nutrisyon ang cartilage? Sa pagdiin na parang espongha, lumalabas ang dumi at pagbitaw. Pumapasok ang sustansya. Ganito nakakakuha ng nutrisyon ang cartilage. Kaya, ang osteoarthritis ay lalala lang kung hindi ko gagalawin ang kasukasuan na ito. Siyempre, malaki ang papel ng lakas ng puwersa, pero sa huli, mahalaga pa rin kung paano at sa anong antas ng tensyon ako gumagalaw. Sa prinsipyo, ang pagpapahinga lang ay maaring mas magpalala ng sitwasyon. Halimbawa, kapag sumasakit ang balakang at likod, humihiga ka na nakataas ang mga binti. Ibig sabihin, nakahiga sa likod at ang mga binti ay nasa upuan. Oo, ganito ang posisyon ng pag-upo. Pagkatapos, huhupa ang sakit. Pero sa ganitong pag-iingat, lalo lang lumalala ang problema. Hindi lang ako nakaupo sa desk, kundi nakahiga rin ako sa posisyon ng pag-iingat kaya lalo umiikli ang mga kalamnan ko. Natutulog pa ako ng ganito kaya hirap akong bumalik sa dati. Ibig sabihin, lalong lumalala ang sanhi. Oo, at saka yung mito na makakatulong ang gamot kapag may pananakit. Di sila nakakatulong, tinatago lang. Tulad ng smoke detector, tama? Yung smoke detector, tinatakpan lang o kaya nilalabas ng kwarto o kung ano pa man. Tama ba? Walang pagbabago sa problema kasi sa kwarto pa rin nagkakaroon ng sunog na gustong ipagbabala ng smoke detector. Ibig sabihin, iisa lang ang natural na solusyon laban sa sakit, ang tuluyang mawala ito. At yun ay ang gawing normal ang tensyon ng mga kalamnan at fascia. Sa madaling salita, maraming mga paggamot tulad ng gamot, karamihan sa mga operasyon, alam na rin natin ngayon, pati na rin ang mga health insurance, sinasabi nila na nasa pagitan ng 80 at 90% depende kung aling kasukasuan ang operahan. Porsyento ng mga operasyon ay hindi talaga kailangan, sobra-sobra lang, dahil naranasan nila na walang nagbabago o gumagaling dahil dito. Iyan ay mga paggamot lang sa sintomas na nagdudulot ng pansamantalang ginhawa pero hindi natatanggal ang tunay na sanhi. Lahat ng yan ay mga hakbang na nagdudulot ng kaunting ginhawa. Halimbawa, pwede ring mainit na paliguan lang yan. Kung gusto talagang tulungan ng tao ang sarili niya, kahit hindi muna mag-ehersisyo o mag-therapy, pwede siyang magbabad sa mainit na paliguan. Yan ang pinakamadaling paraan na tinatawag naming pagsubok sa mainit na paliguan. Kapag may mga tawag mula sa iba't ibang panig ng mundo at may mahahabang biyahe na umaabot ng 1 o 2 araw at nais nilang malaman kung epektibo ba talaga ang Liebscher-Pracht na ginagawa namin, sinabi ko sa kanila, magbabad sa mainit na paliguan. At kung gumaan ang sakit matapos ang mainit na paliguan, malalaman ninyong ito ay dahil sa mga kalamnan at fascia. Pagkatapos, punta kayo dito para makokontrol natin ito ng pangmatagalan sa pamamagitan ng ilang particular na programang ehersisyo. Tama?
Kaya nga, ito rin ang dahilan kung bakit napakaraming paraang sinasabing nakakatulong laban sa sakit. Kung acupuncture man o ibang manual therapy na pansamantalang epektibo, alam natin na kahit anong masahe ay nakakabuti rin, tama ba? Pati yung mga iniinom at iba't ibang electrotherapy, lahat ng ginagawa na yan. Kaya, pwede natin tandaan at gawing malinaw sa sarili natin na lahat ng ginagawa natin, sa huli, lahat may epekto sa tensyon ng mga kalamnan at mga fascia. Lahat. At negatibo ito kapag tumataas ang tensyon ng kalamnan at fascia. At positibo naman kapag bumababa ito. Kapag naintindihan mo na at alam kung paano nabubuo ang sakit, ito na ang pangunahing pinagsasalohang dahilan. Doon mo lang matutugunan ang sanhi. Ganon lang talaga. Sa totoo lang, at ito ang sinasabi namin halos 40 taon na, tanging ganon lang nagiging epektibo ang pangmatagalang gamutan sa sakit ayon sa kung paano nakaayos ang sistema ng tao. Sabihin na nating positibo ito sa biological na pananaw. Oo, at ano bang ginagawa namin sa Liebscher and Brack? Nasabi ko na rin ito dati. Ngayon, mayroon ng sistema ng mga ehersisyo at mga paraan ng paggamot gamit ang osteopressure. Ganon namin ito tinatawag. Ito ay isang pamamaraan kung saan maaari mong maapektuhan ang mga reseptor sa buto sa mga partikular na bahagi sa pamamagitan ng mechanical na pagdiin. Sinabi natin na sa otak mismo nabubuo ang sakit. At kumikilos tayo gamit ang pagdiin direkta sa sentro at nagagawa nating gawing normal ang tensyon dahil dito. Ibig sabihin, ang bola ng kasukasuan sa lawan ng sakit na iginuhit ko kanina ay direktang bumababa. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang sakit sa sistema, kung 3 araw pa lang ito o 3 taon na, hindi yon mahalaga. Maari nating maapektuhan yon at napakalaking benepisyo nito dahil ang mga pasyente na pumupunta sa atin para sa therapy ay maaring maranasan agad sa unang gamutan kung kaya bang baguhin ang kanilang sakit o hindi. Sinabi natin sa simula na napakadali lang ng pagsubok kung hindi mo maisip na hindi masakit ang iyong arthrosis o hindi masakit ang iyong pinsala sa meniscus, subukan mo mismo. Pumunta ka sa aming therapy, dala ang pananakit sa tuhod, likod o iba pa. Magpagamot ng kalahating oras. Oo, tumatagal ito ng mga kalahating oras at mararamdaman mo agad kung bubuti ang pakiramdam mo. At pagkatapos, wala nang makakapagsabi sa iyo kung gumagana ba ito o hindi, o kung posible ba ito o hindi. Nararamdaman mo mismo at ang karanasang ito ay malinaw na malinaw at walang makakaagaw nito sa iyo. O at sa mga ehersisyo natin, kapag nagpunta ka sa amin para sa therapy, ang pagpindot ay para lang ipakita sa iyo na nababawasan ang sakit kapag bumabalik sa normal ang tensyon ng kalamnan. At pagkatapos, may mga ehersisyo doon at kailangan mong gawin iyon ng regular dahil sa oras na gawin mo yon ng palagian, tuluyang bumabalik sa normal ang tensyon. Oo. Sa huli, ganito ang sitwasyon. May sumasakit sa kahit anong parte ng katawan mo. Ibig sabihin mataas ang tensyon ng mga kalamnan mo sa isang bahagi ng katawan. Dahil sa pag-ehersisyo, dahil sa hindi pag-ehersisyo, dahil sa sobrang pag-upo. Isipin mo na lang kung ano pa. Bawat tao ay may kanya-kanyang galaw sa araw-araw at yon ang nagdudulot nito. Pinapatunayan naman ng katawan mo, oo. At ngayon, ang mahalaga ay punan ang puwang na yon. Kumbaga, kung saan may bahagi na masyadong umiikli kaya nagkakaroon ng sakit. Ibig sabihin, babalang sakit, kailangan nating punan ang puwang na yon. At masasabi mo ng pangkalahatan, may mga humigit kumulang 27 na ehersisyo para sa buong katawan at bawat bahagi, mga 3 hanggang 5 o 6 na ehersisyo para sa tuhod, balikat, likod at iba pa. Maayos itong hinati, kaya pwede mo ring subukan sa aming YouTube videos at iba pa. Maari mong subukan ka agad kung paano tumutugon ang iyong mga pananakit sa mga ehersisyong ito. At hindi mo kailangang mag-alala na maaring lumala ang iyong pananakit dahil dito. Maaring neutral ang epekto ng ehersisyo pero sulit pa rin ang pagsubok mo. O, at kadalasan ito ang nangyayari, mararamdaman mo agad ang tunay na ginhawa pagkatapos. Kaya sa totoo lang, ganito yon. Kailangan mong isaalang-alang ang iyong pag-iensayo, ang normal mong araw-araw, ibig kong sabihin kung paano ka matulog, paano ka gumalaw, anong sport ang ginagawa mo, anong libangan ang meron ka. Balansehin ang araw-araw na gawain na nagdulot ng sakit sa pamamagitan ng 10-15 hanggang 20 minuto lang bawat araw. Depende kung gaano katindi ang naranasan mong paninigas o kung gaano ito lumalala kasi patuloy mo pa rin itong nararanasan.
Iyan din ang dahilan kung bakit ang mga sakit na hindi tinutugunan ang ugat ng problema ay paulit-ulit na bumabalik. Oh. Dahil ang mga proseso ng pag-ikli na inilarawan ko kanina sa braso ay bahagi ng iyong galaw o kilos. Kaya dapat palagi kang gumagawa ng paraan laban dito. Minsan 3 minuto lang, kadalasan 1 o 2 ehersisyo na tumatagal ng 3 hanggang 5 minuto. Tama ba? Pero kapag hindi mo yan ginagawa, bumabalik at bumabalik lang ulit yon. Kapag isinama mo yan sa iyong pang-araw-araw na galaw at ginagawa mo ng regular, unti-unti itong mawawala, magiging normal at mananatili na yan habang buhay. Tama ba? Walang rason para bumalik ang sakit na yan. At syempre, medyo mahirap ito para sa mga hindi sanay magkaroon ng ganitong routine, hindi talaga ito ganoon kadali. Kapag nagdurusa ka at napagtanto mong 10 minuto lang araw-araw ang kailangan para gumaan ang pakiramdam at bumalik ang sigla mo, hindi mo na kailangang laging magpunta sa doktor. Ano ba naman ang 10 minutong yun, di ba? Para mapadali pa, nandyan din ang Liebscher and Bracht. Halimbawa, tuwing umaga, gumagawa kami ng 8 minutong ehersisyo para sa buong katawan, gaya ng lagi naming sinasabi. Ang para sa buong katawan ay nangangahulugang may ehersisyo kami para sa leeg, likod, tuhod, iba-iba kada araw. Tuwing linggo, may 30 minutong training. At ang programa ay ginawa para masiguradong ang buong katawan mula ulo hanggang paa ay natutulungan laban sa mga karaniwang paninigas na nakukuha natin dahil sa ating pamumuhay at lipunan para palaging nababalanse ito. Hinati namin ang katawan sa 12 bahagi ng pananakit mula ulo hanggang paa. Kung masakit ang siko mo, din ka titingin sa bahagi ng pananakit na iyon. Makikikita mo roon ang mga ehersisyo. Subukan at alamin kung alin ang pinaka-epektibo at gawin ito ng regular. Tapos na ang sakit at giginhawa na ang pakiramdam mo. Ang prinsipyo at layunin ng app ay habang tumatanda tayo, maging mas malaya tayo sa sakit at mas maliksi. Mahalaga ito sa akin dahil marami ang naniniwalang normal lang na dumami ang sakit habang tumatanda. Na kailangan uminom ng gamot laban sa sakit kapag tumatanda. Na kailangan magpalagay ng artipisyal na kasukasuan habang tumatanda. Isang malaking pagkakamali ito. Sa karamihan ng mga kaso, pwede naman itong maiwasan. At sa sandaling may magagawa ka, kahit kaunti lang, ginagawa mo rin naman yon ng bukal sa loob. Kaya iyon ang layunin at gusto naming patunayan na kabaligtaran ng iniisip ng lahat na ang kabaligtaran ang siyang totoo. Mapapatunayan mo lang yan pag sinubukan mo. Matutuwa ako kung titingnan mo at sigurado akong magugustuhan mo. Kaya napakaraming impormasyon ang nakuha mo ngayon, pero mahalaga sa akin na maintindihan mo kung paano nabubuo ang sakit mo at mawala ang takot mo dito at mapalitan ang takot ng pagkilos. Gusto kong may gawin laban dito. At gumawa talaga kami ng espesyal na gabay tungkol sa sakit mula ulo hanggang paa at itong gabay na ito ay ginawa namin para sa iyo. Makikita mo ang libreng gabay na ito sa unang komento sa ilalim ng video na ito. I-click mo yon at matatanggap mo ito sa pamamagitan ng email o iscan mo ang QR code na ito at direkta kang mapupunta doon. Makikita mo roon ang mahusay na routine kontra sakit sa katawan, kaya sumabay ka na agad.